pulso ng Pilipino, pulso ng Pilipino, pulso ng Pilipino, pulso. Araw po ngayon ng Biyernes. Araw ng Biyernes, A12 ngayon, A12 sa buwan ng January 2024. Pulso ng Pilipino. Mayroon na po tayong alas 8:29 ng umaga Ng sa palatuntunang pulso ng Pilipino, hatid sa inyo ng ito bago to, Alpha Insurance and Surety Company. Pilipino, pulso Pilipino. Edmancera po sa palatuntunang pulso ng Pilipino sa MIB4. Noon ay nasa radyo, ngayon ay nasa internet na. Palatuntunang pinakinggan ninyo noon, pinakinggan kahapon, at pinakikinggan ngayon. Ng Pilipino, pulso. Dami hong mga balita ngayon, lalo na ho sa lalawigan ng Oriental Mindoro. At sa pagpasok ho nito pong taong ito, balita natin sa iba't ibang sangay po ng pamahalaan, lalo na ho dito ho sa lungsod ng Calapan, sa 1st District, at maging sa kabuuan siguro, kabuuan ng lalawigan. Ang dami na hong mga development project na inilatag ang ating gobyerno. Ayon ho ito doon ho sa mga development project. Ayon po ito, mga kababayan, sa sinasabi, lalo na ho noong pong nakausap natin si Congressman Arnan C. Panaligan, at maging sa mga press releases ng provincial government, opo, at ng iba't ibang bayan, lalo na ho sa bayan ho ng Victoria, o dito ho sa lungsod ng Calapan, at sa ibang bayan ho, sa bayan ho ng Pula, bayan ho ng Pinamalayan. At ito ho naman ay mapapatunayan sa pamamagitan po ng mga inilahad na statement ni Congressman Arnan noon pong nagpatawag siya ng press briefings noong isang linggo. At sa panayam din po natin sa Department of Public Roads and Highways o DPWH, marami hong mga development project na nakalatag at ilalatag pa ngayong taon pong ito. Opo. Samantala, sa palatuntunan po ninyong sinusubaybayan, may mga balita ho tayo na nais po nating ipaalam sa atin pong mga kababayan, hindi lang ho sa Oriental Mindoro, manapay sa buong mundo. Sa buong mundo, dahil tayo ho ay nasa Facebook at tayo ho ay nasa YouTube. Opo. At sinasabi nga ho natin, dito ho sa Oriental Mindoro, isa na ho sa maituturing na worldwide coverage ng online radio sa Pilipinas. Isa na ho maituturing ito hong MIB4, dahil nga ho sa makabagong teknolohiya na atin hong ginagamit. Pilipino, pulso ng Pilipino. Silipin natin ang mga balita sa mga sandaling ito. Ayon ho, mga kababayan, sa balita sa Sorsogon, siyempre ho sa bansang Pilipinas, muling nagbabala ang Philippine Volcanology and Seismology Superbox sa lahat ng mga residente na iwasang pumasok sa mga danger area ng Mount Bulusan sa Sorsogon, matapos na tumaas ang bilang ng mga pagyanig ng bulkan kahapon. Sa inilabas na datos ng Perbox sa alas 10 ng umaga, sa loob ng 24 oras na obserbahan o
na sa obserbasyon ng Bulusan Volcano Network, may naitala nila ang 71 volcanic tectonic earthquakes na sinabayan ng rock fracturing o pagkabasag ng mga bato na ang pinakamalakas ay nagsisimula sa 0.3 ml hanggang na 2.2 ml na nangyari sa isa hanggang 6 na kilometro sa southern prangka ng katawan ng bulkan. Ayon pa mga kababayan sa balita, patuloy naman ang degassing activity sa summit crater at paglabas ng plumes na bumabagsak sa west at southeast. Ang mga pagyanig ay indikasyon na may mababaw na hydrothermal activity na nangyari sa posibleng pagyanig o maging dahilan ng pagkakaroon ng steam driven o phreatic explosion. Kaugnay pa nito, sinabi pa na mahigpit na ipinagbabawal sa sino mang pumasok sa 4 na kilometrong permanent danger zone o tinatawag na 2 kilometer extended danger area. Binalaan na maging ang mga eroplano na dumadaan malapit sa crater. Sa iba pang mga balita sa sandaling ito, Pilipino, pulso ng 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 Pilipino, pulso ng... Magkasama namang itinaguyod ng National Housing Authority kasama si First Lady Luis Aranita matapos na unang Love for All Caravan ngayong 2024 na magkakaloob ng serbisyong publiko sa libu-libong benepisyaryo nito na ginanap sa Quezon Convention Center sa Lucena City. Ng Pilipino, pulso ng Pilipino. Ayon mga kababayan sa balita, sa kanyang mensahe binanggit ng unang ginang na ang Love for All Caravan ay hango sa isa sa mga layunin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ilapit sa bawat mamamayan ang serbisyong publiko. My husband said we should bring government service closer to the people and not the other way around. This is our way of making his promise come true, sabi ng unang ginang. Ayon pa sa balita, bilang bahagi ng caravan, nagtayo ang NHA sa pamamagitan ni NHA Region 4 Manager Roderick T. Ibanez at Quezon City District Officer District 5. Ayun. In charge, Romeo A. Mediabelio ng isang boat upang matugunan ang iba't ibang katanungan ng mga benepisyaryo o ukol sa mga programang pabahay ng ahensya bilang suporta sa pambansang pabahay para sa Filipino Program o Purpose ng administrasyon. Sa karaban, nakilahok din ang ibang ahensya ng pamahalaan sa pagbigay ng serbisyo tulad ng Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penologies, Commission on Higher Education, Department of Agriculture, Department of Interior and Local Government, Department of Immigrant Workers, at Department of Health o DOH, Department of Social Welfare and Development of DSWD, Food and Drug Administration o FDA, Philippine Charity Statistics Office o PCSO, Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth, Public Attorney Office o PAO,
at Technical Education and Skills Development Authority. O malalaking sangay na huya ng gobyerno, mga kababayan. Malalaking sangay na ng gobyerno ang kasama ng unang ginang. Oo, para ho siguro dyan na, ibigay na ang lahat na tulong. O ano yung mga dapat gawin, may mga katanungan kayo. O todo-todo na ito. Pilipino, pulso ng Sana maging tuloy-tuloy ho ang ganitong uri ho ng serbisyo publiko sa mamamayan. Samantala, pulso ng Pilipino, pulso ng Pilipino. isa namang 82 years old na lula ang nasawi matapos mabundol ng wing van at mabagok. Oo, mabagok ang ulo habang tumatawid sa pedestrian lane sa Nelia, Cebu. Ayon pa sa balita, kinilala ang biktima na si Asuncion Doke, residente ng Barangay Lower Lipata, habang nasugatan ang anak nitong si Estela Trason, 58 years old. Sa investigasyon ng pulisya, nangyari ang insidente nitong Martes ng hapon sa Barangay Linao. Magkasama ang mag-ina na tumawid sa pedestrian lane ng mahagip ng wing van ang nag-overtake sa mga sasakyan na papakaliwa. Sa kuha ng CCTV camera, makikita na humampas ang ulo ng mga biktima ng matumba matapos mahagip ng wing van. Nasa kustodiya ng mga otoridad ang driver ng van na nahaharap sa mga reklamong reckless imprudence resulting to homicide and physical injuries. Nais naman ng mga kamag-anak na managot ang driver at nananawagan sila sa mga motorista na igalang ang pedestrian lane. Ng Pilipino, pulso ng Sa iba pang mga balita ngayong mga sandaling ito, manunumpa o mano ngayong Biyernes si House Deputy Speaker Rap Recto bilang bagong kalihim ng Department of Finance kapalit ni Benjamin Diokno. Bagaman wala pang opisyal na pahayag tungkol dito, ang Presidential Communication Office kinumpirma ni dating Batangas Representative Vilma Santos Recto ang magaganap na panunumpa ngayong araw sa Malacanang ng kanyang mister sa isang panayam ng GMA Integrated News. Kasabay ng pagbati, nagpahayag ng kasiyahan si Senate President Juan Miguel Zubiri sa pagkakahirang kay Recto bilang bagong kalihim ng DOF. Ayon sa balita ay wholeheartedly welcome the appointment of our dear friend Senator Rap Recto as our new Finance Secretary Ani Zubiri. Ayon pa kay Zubiri, pinaalan niya na sa Senado na itinuturing nila si Recto bilang, o pinaalala niya ni Zubiri na sa Senado itinuturing nila si Recto bilang resident number genius, hindi lamang dahil sa magaling nito sa numero, kundi dahil sa nakikita rin nito ang big future ng implikasyon ng mga numero. Alam din anya ni Recto kung papaano iuugnay ang mathematics sa realidad na kinaharap ng bansa. Naniniwala si Zubiri na magiging isang magaling na finance secretary si Recto at isusulong nito ang pagpapabuti ng ekonomiya ng bansa. Pilipino, Samantala, welcome para kay House Committee on Ways and Means Chairman Jovis Sarti Salcida ang nakatakdang appointment ni Recto bilang kalihim ng DOF o DOP.
Ayon kay Salcida, nakikita niya ang potensyal na appointment direkto bilang makabuluhang hakbang para matugunan ang crucial na mga issue tulad ng cost of living, unemployment at expanding the country fiscal space. Pulso ng Pilipino. Pulso. Iginiit din ni Salcida na mahalaga ang ginagampanan direkto sa paggawa ng 1997 Comprehensive Tax Reform Program noong panahon na nasa Kamara siya at nagpapakita ng commitment para sa pag-transform sa economic policies. Tiwala naman ang kongresista na magkakaroon ng positibong impact ang appointment direkto sa pagpapabilis ng K-tax reform na nabibinbin ngayon sa Senado. Pulso ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. Alas 8:45 na po ng umaga, araw ngayon ng Biyernes, Friday, January 12, 2024 sa iba pang mga balita ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. Pulso. Kinumpirma naman ng Department of Health o DOH na magkakaroon ng kontaminasyon sa isang water source na dahilan ng outbreak ng acute gastroenteritis o diarrhea sa Baguio City. Ayon kay DOH spokesperson Undersecretary Eric Tayag, base sa preliminary result ay may isang pinagkukunan ng tubig na kontaminado at nagpositibo sa pagsusuri. Sinabi ni Tayag na nag-uumpisa nang tumaas ang kaso ng diarrhea mula sa noong December 21, 2023. Diniklara ni Mayor Benjamin Magalong ang outbreak ng acute gastroenteritis sa Baguio City matapos makapagtala ng 1,602 na kaso nitong Miyerkules, kabilang rito ang 218 establishmento at 80 kabahayan. Nauna nang sinabi ni Baguio City Health Secretary Service Office na tinitingnan na nila ang kontaminadong tubig na posibleng sanhi ng naturang sakit. Dito kumuha ng water sample sa iba't ibang water source na isinailalim sa testing at iba pang pagsusuri. Pulso ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. Pulso. Sa iba pang mga balita, Pulso ng hindi naman pabor ang Department of Agriculture na magpatupad ng suggested retail price sa bigas. Ayon sa wikang English, we are not doing it price of rice and other agricultural products in international markets like Thailand and other countries are volatile and fracturing due to El Nino. Hence, we are not suggesting to control price at the moment, sabi ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel. Ang panukalang lagyan ng suggested retail price ang farm products ay base lamang anya sa available remedies alinsunod sa Price Act na nagbibigay kapangyarihan sa Department of Agriculture na ma-stabilize ang presyo ng farm products at inputs kasama na ang presyo ng bigas, isda, karne, abono sa panahon ng emergency. Sinabi pa ni Laurel na double time ang pagtatrabaho ngayon ng ahensya upang matiyak na ang supply ng agrikultura products lalo na ng bigas ay sapat kahit na
may banta ang epekto ng El Nino sa agrikultura. ng Pilipino. Alas 8:48 na po ng umaga. Pulso ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. Sa mga balita pa rin, hindi na papayagan ng Commission on Education, hindi na papayagan ng Commission on Election, ng COMELEC, ang pagpipresenta ng company identification card at sa halip ay pawang mga government issue IDs na lamang ang tatanggapin para sa muling bubuksan na voters registration sa susunod na buwan. Itinakda ng COMELEC ang voters registration sa Pebrero 12 na magtatagal hanggang September 30, 2024. Pinatupad naman ng COMELEC ang Registered Anywhere Program o RAP sa buong bansa, partikular sa mga highly urbanized cities at munisipalidad upang mga syudad na kapital ng isang probinsya. Samantala, ang voters registration para sa mga overseas Filipino workers ay magpapatuloy hanggang September 30, 2024. Target ng COMELEC na makapagtala ng karagdagang 3 milyong registrant para sa susunod na halalan. Sa kasalukuyan ay mayroon na tayong 68 milyong registered voters sa buong bansa. ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. Samantala sa balita pa rin, sa ilalim naman ng pamunuan ni Congressman Arnancy Panaligan, Aguila Congressional Project Aksyon at Inisyatibo ng Gobyerno sa Larangan ng Lehislatura o Aguila, integration of 2 stories multipurpose building and Barangay Poblasyon 1 Nauhan. Pinunduhan natin ang proyektong ito sa Kongreso sa ilalim ng 2023 National Budget. Kasama ko sa pagpapasinaya sina Board Member Jose Neria, Nauhan Vice Mayor Great de los Reyes, Barangay Poblasyon, at Punong Barangay Elmer Ebora, mga kagawad ng Sangguniang Barangay at Sangguniang Kabataan, ganun din ang iba pang barangay leaders. Ang pagpaparabas ang pagbabasbas ay isinagawa ni Father Tom Prela ng San Nicolas de Tolentino Parish, Representative Arnancy Panaligan, at Aguila Congressional Project Aksyon ng Gobyerno at Inisyatibo sa Larangan ng Lehislatura. Yun pala ang meaning ng Aguila ni Congressman Arnan. Sabi ko na nga naglalakihang project ko ngayon. Nitong 2023 na may mga inauguration ngayon pong 2024. Pilipino. Pulso ng Pilipino. Samantala, naglalakihang green sea turtle o nasulyapan o nasilayan sa Barangay Wawa. Biruin yung mga kababayan, ito 3 naglalakihang pawikan ang inabutan at nadatnan ni City Mayor Malo Murillo Flores. City Mayor Malo Flores Murillo. Ayun, baliktad. Pilipino. Pulso ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. At City Councilor Attorney Jel Magsusi sa Barangay Wawa nitong ika-9 ng Enero. Napag-alaman na ang mga pawikang ito ay natamaan ng mga mangingisda sa isang baklad na matatagpuan sa Barangay Pambisan. Batay. Ayon sa balita mga kababayan, batay sa isinagawang obserbasyon, sinasabi na ang mga ito ay isang uri ng pawikan na kilala sa tawag na green sea turtle na may scientific name na
Chilonia Madas. Tama ba? Na kadalasang lumalaki hanggang sa 5 talampakan at maaring magkaroon ng bigat na aabot hanggang 700 pounds. Bigat. At ang nasabing green sea turtles ay matagumpay din namang napakawalan sa Municipal Water of Calapan City sa maagap na pakipagtulungan ng Fisheries Management Office na pinamumunuan ni OIC FMO Mr. Robin Clement M. Bilias kasama ang Blue Alliance Philippines PNP Maritime Group at Bantay Dagat at Lungsod ng Calapan para kay Mayor Murillo. Ang ganitong uri ng pambihirang pangyayari ay nagpapatunay na ang karagatan ng lungsod at iba pang mga karatig na katubigan nito ay isang ligtas at magandang lugar para magsilbing panirahan ng iba't ibang nilalang sa dagat. Kaya naman nararapat lamang na ito ay pagyamanin at ipreserba para sa ikasisigla ng karagatan. Opo. Ng Pilipino, pulso ng Pilipino. Alas 8:50. 5 na po ng umaga. Ng Pilipino. Opo. Yan po ang mga balita sa mga sandaling ito. Balik po tayo sa palatuntunang inyo pong sinusubaybayan. Palatuntunang pinakinggan ninyo noon, pinakinggan kahapon at pinakikinggan ngayon. Opo. Kanina ho sinasabi ko na hindi hamak naman. Nasabi nga makikita nyo. Oo. Sa picture pa lamang. Kitang-kita na. Masasabi mo na. Kung ano ho ang kahihinatnan ng atin hong syudad, ng atin hong lugar. Ayan, di ba? Yung trending, yung kay, ano ba yun? Yung isang artista na kitang-kita mo. Makikita mo. Sa itsura pa lang. Kitang-kita mo na. Kaya nga ho. Anyway, madaming mga controversial, madaming mga positive at negative reaction doon ho sa panayam natin kay Ginoong Vice Mayor Bim Ignacio doon ho sa DAO. Ayan. Kailangan daw ay may DAO. Alam mo minsan, ito naman, sabi nga natin, ang gobyerno o ang bayan o ang nanunood ay may iba't ibang kaisipan ho yan. May iba't ibang opinion. Lahat na, lalo na ho yung mga media releases nyo, yung mga nakikita nyo sa television, nababasa nyo, napapanood nyo, sa social media, ay may iba't ibang interpretasyon ho yan, mga kababayan. Ngayon, yung interpretasyon na yan, yung mga word na ginagamit na nating mga media practitioners, yan yung word na inaakala natin na adaptable. Kasi may mga salita na iba't ibang ang meaning, iba't iba ho ang ibig sabihin, lalo na ho dun sa tao na medyo may ibang pananaw sa buhay. May mga tao ho kasi na totoo naman yon na iba yung pananaw ng trabaho mo. Kunyari ako, lagi kong inahalimbawa pag mga ganitong usapin, yung sarili ko. Iba ho yung pananaw ko bilang tao. Yung bilang tao, iba ho yung pananaw ko sa mga bagay-bagay, lalo sa mga issue ho, magabalita ho sa ating bansa, sa ating lalawigan.
At iba pa rin ho yung pananaw ko, personal, doon sa pananaw ko bilang ako ay empleyado o tauhan o ng isang establishmento o kaya ng pamahalaan. Kasi may boss ako. Kung ano yung sasabihin ng boss ko, hindi ko pwedeng kontrahin yan. Marahil ako man ay personal na kumukontra, pero yung aking pananaw galing dun sa boss ko is magkaiba. Ayan. Tapos, kung ikaw ay may boss, siyempre, ikaw ay susunod sa gusto ng boss mo. Natural yan. At kung hindi ka na satisfied sa iniuutos at ipinagagawa sa iyo ng boss mo, sabi nga is go ahead. Aalis ka at ikay magre-resign. Diba? Magre-resign ka. At ito na nga ho mga kababayan ang nangyayari dito ho sa ilang ahensya ho ng ating pamahalaan. Kanya lang, sa pag-resign mo, at doon ka naman, sa bagay, yan ho ay nangyayari. Na kung kailan ka umalis, kailan ka nag-resign, natural, saka mo tatadyakan, ang iyong institusyon o ang iyong opisina o kaya ang boss mo na iyo pong pinagsilbihan. Oo. Oo, may mga ganyan hong ori, mababasa ho ninyo sa cellphone na mayroon hong nagsisipag-resign, oo, sa gobyerno na pagtalikod ho'y inuupa ka na ang kanilang mga busing. Sa isang banda, maaring maging saludo kayo, maging saludo ho tayo, doon ho sa ganitong uri ho ng mentality ho ng tao. Na kung hindi na niya kayang lunukin, hindi na niya kayang gawin, hindi na niya kayang sundin ang utos ng kanyang boss at labag na sa kanyang prinsipyo, sa kanyang pagkatao bilang empleyado ho ng bayan, ng siyudad, ng probinsya, ayaw ko maging generalize ho natin ito po mga bagay-bagay. Kanya lang ang tanong, nung panahon na ikay nandyan, ano naman ang iyong pinagagagawa? Oo. Ano ang iyong pinagagagawa bukod sa nilalamas mo? Yung pala, paring Omar. Yung, alam ko na kung sino yung tinutukoy mo. Yung nilamas yung pansit sa isang Christmas party. Nilamas, as in nalamas. Hinakinamay. At ang sabi raw, ay wala akong pakialam, hindi ko kayo ka-level. Wow. Oo, matindi to. Matindi to. Oo. Hindi pala ito yung nag-resign. Hindi, yung nanlamas ng pansit. Hindi ito. Pero may mga sabi-sabi na ito raw ho ang susunod. Ito raw ho ang susunod. At 3 daw ho yan. 3. Oo. Ito raw ho ang susunod magre-resign. Yung naglamas ng pansit ho sa plato sa gitna ng Christmas party dyan ho sa lungsod ng Calapan. Wala na tayong oras mga kababayan kung Pilipino. Ako po, Jolingkon Ed Bansera. Ng Pilipino, pulso. Sa palatuntunang pulso ng Pilipino, palatuntunang pinakinggan ninyo noon, pinakinggan kahapon at pinakikinggan ngayon. Noon po ay nasa radyo, ngayon po ay nasa internet na. Sandali lang ho, kami po ay nagpapaalam. Kami po ay naglilingkod sa Diyos, sa bayan at sa tao. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pilipino, pulso ng Pilipino. Tigilan na ang sobrang pamumulitika, panggigipit sa mga mamamahayag. Manapay harapin natin ang tunay na pagbabago ng bansa. At ngayon, narito ang palatunturang pulso ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. Noon nasa radyo, ngayon nasa internet na. Pulso ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. Ito na ba ang tinatawag na malayang pamamahayag? Pulso ng Pilipino. Pulso
ng Pilipino